Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po bubuo po tayo ng English sentence kung saan ay may kasama pong adverb of time. Bali yung mga adverbs of time po natin dito ay inuumpisahan po nitong on Thursday hanggang at the right time. So pipili lang po kayo ng isa dyan at pipili lang din po kayo ng isa dito sa kabila at makakabuo na po tayo ng English sentence na may kasamang adverb of time. Halimbawa po, si John ay babalik sa Huwebes. Pag in-English nyo yan, yung si John ay babalik, John will be back. Samantala yung sa Huwebes, on Thursday. Pagsamahin lang po natin, John will be back on Thursday. Si John ay babalik sa Huwebes. Subukan pa natin ng iba. Itong siya ay babalik bukas. Kunyari po yung siya ay lalaki, so ang gagamitin ko ay he. Pero kung babae, she. So dito tayo sa lalaki. Siya ay babalik bukas. He will be back tomorrow. So, nakakapag-English po agad tayo gamit po itong ating pattern na may kasamang adverb of time. So, sana makikipractice po itong ating leksyon ngayon kasi magagamit nyo rin po ito banda-banda riyan at makikitandaan din po itong mga adverbs of time po natin para gumaling po agad kayo sa paggamit nito. Kasi kung mapapansin nyo, yung adverbs of time natin may kasamang preposition. Katulad nito, on Thursday, yung iba naman wala. Katulad nitong today o tomorrow, walang preposition. At saka, magkakaiba po sila ng preposition kung mapapansin nyo. Itong sa evening, ginamitan natin ng in. Itong break time, ginamitan natin ng at. Diba? Tapos itong morning, saka afternoon, ginamitan natin ng in. So, kailangan nyo talaga po tandaan ito. Okay? Para hindi po kayo magkamali sa adverb of time. So, sana makikipractice po and maraming salamat po sa nanunood at sa pag-subscribe po sa ating channel.